Dada, Davao del Sur. Malita Office, Poblacion Malita, Davao Occidental ug Davao Office. Katalunan Grande, Davao City. Pakikita kang Mr. George Pupa, Manager, Main Office, USPD, San Jose Highway, Digos City. Life Extension Vitamin D3. Kaya di San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diyan nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong ginistaan life extension D3. Mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ako po niya kung pati liver ko. Epektibo tayo ang life extension D3 longer life. Hindi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life. From the rich soil to the open seas, our farmers and fisher folk feed the nation. This month, we honor their hard work, dedication, and sacrifice. Sa matag-ani o sa matagdako, kinabuhi sa katawhan ilang gialima. Let's support local, buy fresh, and stand with our agri-fishery heroes. Let us all join the Farmers and Fisher Folk Month celebration. Brought to you by the City Agriculture Office and your city government of Digos, headed by the Honorable Mayor Joseph Fortich Cagas. Para sa ligon nga uma ug ligon nga kaugmaon, support our farmers and fisher folk. Digos Señota. Sa banglaing higiton, diin kitang tanan magtigom-tigom, managlahing gigikanan, usara ang kadulngat, usara nga dakbayan. Kining sa Digos ang tanan na kudya. Oras mga higala, 10 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Sa ngalan sa atong mayor sa atong siyudad sa Digos, Mayor Joseph Fortich Cagas. Sa to ang Vice Mayor sa atong siyudad sa Digos, Attorney Johari Gomez Banya. Sa to ang First Lady sa atong siyudad sa Digos, ang atong konsehala Ma'am Liza Marabillas Cagas. Sa ngalan po sab sa tong head sa CD Ararimo Digos, ang ato ang padayon ng suporta sa ato ang CD Ararimo Sir John Basil Sevilla. Welcome sa itong programang Disaster Resilience. Kaya lamang sa 92.7 FM Radyo Niga. Hala, kumusta man ato mga suking digpaminaw nga nagpadayong naminaw karong buntaga samtang nag-andam sa ilahang mga tagsa-tagsa mga butang para sa ilahang pagpanarbaho, kining eskwela, no? So welcome again ha sa programang Disaster Resilience. Kauban ninyo inyong amigos kanginan Mr. Philip June Caminadi, ang inyong Chief Operations and Warning sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Siyudad sa Digos. Tangin ninyo ato mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan, ang ato ang weather forecast karong buntaga karong adlaw. At ang ipod ninyo usab katong nagtrending sa Facebook, no, katong natawag na sinkhole diya sa barangay Zone 2 ato atong tagaan og Katinawan mga kaigsunan. Unsa po nato ang mga dapat himuon, no, kining panahon sa tag-init, no, labi na nato mga estudyante nga nag-eskwela, no, nga ang uba perteng inita gyud nga classroom, no, sa ilang mga eskwelahan. So unsay mga dapat natong buhaton isip usa ka ginikanan or estudyante, no, sa matag tulungaan, no, sa mga inyuhang dapat andamon, no, kanang panahon sa tag-init, no. Na-experience to, grabe inita karong panahon na. Ya, dito sa Kauluhan, perting ulan na, no? Ngano ka ni? O, tangin ninyo na.
At ang ipod niyo usab mga kaigsunan ang ato mga serbisyo nga ma-offer no gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa araw ng Digos. O katong mga kaigsunan nato nga naminaw karon, pwede mo mag-search no sa inyong Facebook. I-search lang ninyo ang Facebook ni Philip June Rocacorba Caminadi no. Makita ninyo natong Facebook Live. Search niyo na diha or Pilcams no. Search niyo na diha para makita ninyo nga to ang image no nga while sa to ang programa. Mga kaigsunan, makauban tanin nyo no, sa kahanginan sulod sa usa ka oras from 7 a.m. to 8 a.m. No? Matag Martes ang atuang programa din sa estasyon sa Radyo Niga. Atang-atangi gyud ninyo always ang atuang kining programa kay dagantag makatunan diri no, labi na nga kining ang atuang Pilipinas is number 1 ta sa pinakadelikado nga country all over the world ha in terms of disaster according to World Risk Index report. Uban man gud dili lang panimbalingon ang mga disaster kay busy sa mga tagsa-tagsa mga trabaho unsa pa nang ikabisihan ninyo dia without thinking the safety no. So again ang Pilipinas mga kaigsunan no, grabe kadaghag mga disaster nga moagi no, musulod sa tuang nasod mo nang dapat karong panahon na mag-andam na ta mga kaigsunan. Except for that, ang disaster is biblical no, nasa Biblia nga moabot whether we like it or not mga kaigsunan no, moabot gyud ang disaster sa tuang kinabuhi no. Ang disaster is a serious disruption of the functioning or of the community or the society. Pag naay disaster, naay mga human losses, daghag mga matay no, naay environmental losses, mga gubang ato ang environment no, mga kahuyan no, para ng bagyo. Kung adunay disaster na adunay tay economic losses, guba atong ekonomiya, para atong COVID-19 no, wa nay mamasahero, wa nay maninda, guba hagsa ang atong ekonomiya. The same time, material losses, daghag mga guba nga mga materials na to in terms of disaster, para ng linog. Tanghin ninyo na itong mga isugutanan unyang taod-taod. Sa pigugon pa sa panahon, Ikot mahadlok kay nagkahukom sa Diabigo Senyo. Itodo ang patiyo, dali na manglaan ta, dali na magkuyog ta, magsadya tamulan sa araw ng Digos. Makikanta ta sa banda, dali na mag-iata, magsayaw-sayaw ta sa araw ng Digos. Okay mga kaigsunan, itong oras 15 minutos na nilabay sa alas 7 sa Kamutagon. Kauban gyapon ninyo karmutagan yung amigos kanginan Mr. Philip June Caminadi. So dinita sa to ang Mindanao weather forecast no, gi-issue ni ganina alas 5 sa kadlaw no, hangtod ni ugma no, valid until tomorrow alas 5 gyapon sa buntag ugma. So tropical cyclones outside PER no, Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today, Typhoon Saudil no, formerly Obet no. Ang location niya is 1,180 km east northeast of extreme northern Luzon. Morning uban nagpaulan sa Luzon area kay ginahigop na niya ang kanang ginatawag nila nga habagat no. So maximum sustained winds no. So kusog-kusog gini. So direta mag-focus sa Mindanao no. Mindanao will experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or localized thunderstorm. Possible flash floods or landslide due to severe thunderstorm. Light to moderate winds from south to southwest with slight to moderate seas, no? So, atong i-expect labi na sa kagabihon or kahapon no, nga naay mga light to moderate rains lang, no? Or light to moderate rains gumikan sa atong mga localized thunderstorm. But this is only forecasting no, nga posible pa pod nga in line sa to ang adlaw karon, kinatibuk ang adlaw pwede pa ni mausab ang ilahang forecasting no. So pero nevertheless no, atong lauman gyapon ang pag-ulan no. Kay grabe karon pa lang danon experience na to perti nang inita sa ato ang palibot no. Kabot og hapon kahit lag-ulan. Murang uban pislango gyud no, subawan no. Nana.
Mao na to ang hisgutan mga kaigsuonan kining ginatawag nato nga kaning heat exhaustion no kaning common ni sa kanang ang atong mga DOST Pag-asa nagpagawas og kasi tawag ni super El Nino no? Super mga super ha kuyaw na kay nga El Nino but kaning super El Nino magdepende ni sa to ang forecast no labi na di sa tuwa kato mga nilabayng bulan no ni-declare ang DOST Pag-asa og super El Nino pero namatik na to mga previous months no nga sigir tag ulan pero dito sa kauluhan perte na yung inita no in fact ang Angat Dam didto na nasa critical level no ang ilahang tubig pero karon pod nibalay na pod ang situation no ang kauluhan sa Manila sige na pug ulan didto ang atuwa na pod sige na pod tag init kayo so mao na siya gitawag na magdepende na siya sa ato ang weather forecast so kana siya mo na siya ginatawag na tong hydrometeorological hazard no the atmospheric phenomenon no dito sa ibabaw no so mo na siya mga kaigsuonan nga dili ta dapat mahadlok ang super El Nino though nice may advisory nga natay super El Nino pero nga tong lokal nga panggamhanan base sa mando ni Mayor Joseph Cagas og sa council no sa CDRRMC council no council na siya gimitingan na siya tong last quarter ang pagpangandam kung moigo na gyud ang super El Nino so natay mga budget nga gipang pasaan na no in terms of magkulang ato ang kaning mga sa agricultural labi na ning ato mga humayan no ang uban pang mga posibleng epekto sa El Nino so nanay mga action nga gihimo ang atong lokal nga panggamhanan ana mao nang i-expect nato makaigsunan nga muinit pa no sa mga pipila ka mga adlaw or semana mao nang ato ning istoryahan ning daghan magog naabot nga mga unsay tawag ani kaning mga report no last week sa tuang opisina di ba daw mag-declare og suspension of class kay sobra ka init no so as far as I know natay kaning sa tawag ni sistema no or kung kanus lang ta pwede maka-declare og klase due to heat exhaustion no I think 47 degrees maka-declare na ta ana kung mabot og 47 ang ato ang temperatura ana makaigsunan pero ako lang pong gi-remind ang tanan no the school itself no kung asa mo nabilong example barangay Guma Barangay Quiagot, unsa pa na barangay, unsa nga barangay di sa Ciudad Siligos, the school itself have a power and discretion to declare suspension of class no. Si principal mismo pwede mo declare kay namo koy cases makaigsunan no nga dito sa ilang barangay perte ng inita pero diri sa tuang and the rest of the barangays or my school is dili kayo init makaya ra ang kainit no so again the school itself have a power to declare no the suspension of class no si principal mismo magdepende na pareha to mga niaging I think tuig siguro to itong kusog kayong ulan no sa Kapatagan pero dire sa tuwa wagi ulan so the discretion is ang Rizal Elementary School sa Kapatagan nag-declare sila ilang klase pero dire sa tuwa sa Ciudad Siligos the rest of the school no wala nag-declare so inana na siya mga kaigsunan kailangan lang na siya og mga saktong dokumento mga supporting documents no nga nagpamatuod nga mao nay kahimtang situation ninyo diha sa maong eskwelahan mga kaigsunan Alaka, daghang makaon lingipisan asa, may lechon paska dalanan. Kidalit ka nato sa atong panggamhanan. mao nang ato ang buhaton mga kaigsunan nga para makabaluta nga kung dili kay kanang uban ha nga may istorya sa una nga ang si kuan yung eskwela na declare dapat mag-declare pud tanan or shall I say si City of Davao nag-declare ng suspension of class pero nga nang Digos wala pa
no? So magdepende na siya mga kaigsunan, no? Example, kusog kayong ulan dito. Na diri sa tuwa walay ulan. So ala nga mag-declare ta. Again and again, natay mga basis when to declare the suspension of class. No, example kaning kusog na ulan. So ang atuang basihan na if naatay kanang itawag na yellow warning gikan sa tong DUST Pag-asa, automatic mag-suspend yung tawag klase na, no? That is the discretion of the local government unit. Pero wala gani di ta ka declare. Depende po na siya, ha. Depende po bisa pag wala yellow warning na example mga localized thunderstorm, kusog kayong baha, kusog kayong ulan diri sa tuwa, pero sa ubang dapit wala, pwede po ta maka-declare na. Again, all about the safety of our mga learners, no? Not only learners but also the teaching and non-teaching personnel sa usa ka eskwelahan mga kaigsuonan. So mo na siya ang dapat natong buhaton. So balik ta sa to ang hisgutanan kining mga estudyante na to kung maka-experience ta og grabe ka init, no, sa atong palibot. Unang-una, kamong mga ginikanan o kamong mga learners, mga estudyante, ayaw jud mo kalimot og drink 8 water of glass every day. Kung pasobrahan gani, mas maayo pa, no? Ang tubig manggod mo ni siya kaning ma-normalize ang atong temperature because of water, no? Mabitaw ako karon, no, kung nakitaan ko niyo sa Facebook Live, sige gyapon kog inom og tubig, no, kay bisan pag tugnaw kay diri sa sulod, no, aircon inigawas sa tuo niya perting inita. So drink more fluids gyud makaigsuonan, ha. So tubig ang inumon, no, kay para ma-prevent na to ang kanang mga kaning heat exhaustion, no. And of course katong mga kaigsuonan na to nga pedicab drivers, no, kanang naadi sa palengke ug ban pa kanang ganing kuan kay sa tuang field, no. Ayaw jud mo kalimot og pag-inom og tubig kay delikado ang heat stroke mga kaigsuonan, no. Heat stroke mo trigger ang stroke because of too much heat from the sun. Mao na siya, no. So labi na tong mga tag-as kay mga blood pressure diha, ayaw gid mo kumpiyansa kung lamoy mga maintenance, inuma gyud na. We say maintenance every day ninyo na inumon mga kaigsuonan. Para malikaya na to ang stroke kay lisod kay magkasakit karong panahon na, no. So mao na siya, no, nga dili ta magkumpiyansa. And of course, except for drinking more waters, di po na to kalimtan ang mga kaning panagang sa kainit, no. Magkalo, payong, mag-jacket kung mugawas, no. Then likaya na to og pagbabad sa gawas kanang mga oras sa alas 10 hangtod alas 3 sa hapon, no. Kana mga orasa grabe ang init ana, no. Mabitaw na to ang mga traffic management officers, no, kanang ato ang mga kuan diha, mga kaigsuonan na to, makaubanan na to diha ang mga TMC headed by Sir Tiding Kapuyan, no, nga believe kay ko na nila nga grabe magmanja pog traffic bisag init kayo, no, para lang sa kahapsay sa to ang trapiko, no, dinhi sa tong syudad sa Digos. Tambag lang po nato, no, ay kumpiyansa jud mga kaigsuonan to mga traffic management officers diha kay dili na to tag-an yun ang panahon mga kaigsuonan, no. Init kayo ang panahon. Again, baliko na ko kining inom jud og tubig, you know, and kana mga panagang sa kainit, no, payong, kalo ug uban pa para dili ta kanang babad kayo direct heat, no, from the sun. And of course pwede po mo magbutang og kani labi na ni mga kaigsuonan to naga-swimming, no, sa pool, sa dagat, no, ato mga kauban diha karon sa CDR mo nag-swimming na sila karon. Ayaw mo kalimot pagbutaw mga sunscreen o sunblock, no. Ang sunscreen o sunblock dili na sa ingon na OA kayo kay magbutang-butang, no. Sunscreen or sunblock mao na siya ay maka-protect sa tuwa nga maalikaya na to ang kinatawag na first degree burn or sunburn. Mao ako mag-swimming ko, magbutang yung sunblock, no. Labi na karon nga babad kita sa init, no. So magbutang yung tag sunblock. Ang sunblock dili na singon OA kayo ang usa ka tawo magbutang-butang sunblock, no. Make up, no. Ang sunblock is para maka-protect, no, para dili ka magka-sunburn mga kaigsuonan. Digo, Señor,
27 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Sa mga nag-greet karon no, ato na tagag pagtaga ninyo mga greetings no, yung mga shout out diha sa to ang Facebook no, taga na to na pagtagad unyang taud-taud mga kaigsuonan. Dinapunta sa to ang ikaduhang hisgutanan kining ginatawag nato nga mga serbisyo nga atong ma-offer sa atong mga kaigsuonan dinhi sa ato ang syudad sa Digos no. Serbisyo gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office through kuan sa kaning pinagi sa mando sa atong mayor no, sa City Government of Digos. Unang-una mga kaigsuonan natay nga tawag na trauma and medical emergency. Kanang trauma mo na siya ginatawag example, diretso na to example para mas masabtan sa tanan no. Trauma incident example kanang vehicular crash no, bangga sa motor, automatic ta mo responde ta ana basta manawag lang ta dayon. Okay? So immediately mo responde kita ana sa walay paglangan no. So ang pagtawag pod mga kaigsuonan, tawag ta sa tuang numero sa CDRRMO. Dili ta pwede mo report via your Facebook Live or for Reels, no? Kay dili ta permente nag-follow sa inyong SOCMED, no? Social media. Munang tawag dito sa atong local hotline number sa 0946-695-4ka-7. O mo na tong local hotline number, emergency hotline number. So muna ko 0946-695-4ka-7. Tawag dan aron marespondihan dayon, no? Then naputay nga tawag na medical emergency example na giatake kasing-kasing naglisod og ginhawa, automatic ta mo responde dayon ta ana no, mga medical emergency mo na siya trauma and medical emergency nga need kayo og immediate action. Automatic ta diha mo responde din ta ana. Ikaduha natay gitawag na inter-facility transfer. Unsa nang inter-facility transfer? Example, kining ospitala walay kapasidad sa imong sakit mo nang ibalhin ka sa another hospital. So kana siya makaigsuonan mo responde ta na pero adunay pero dapat aduna tay referral. Unsa nang referral? Dapat ma-inform ang receiving hospital sa inyong kaso ug dapat naay referral form no. Kay kana man god base sa atong mga experience before no, na pila na katuig ang nilabay, kung ditso-ditso tag hatod-hatod og mga pasyente nga walay referral o dili ma-inform ang incoming or receiving hospital, naiuban nga dili gyud madaw tilabi na kung matutaw og ospital sa Davao gikan sa Digos, pag abot didto sa Davao magyango-ngo na lang ta. Ang ending mabalik ra gyapon pasyente diri sa syudad sa Digos kay dili dawaton sa Davao. Labi na ning mga ospital nato karon gumikan atong pagbutos COVID, stricto na kayo ning atong mga ospital di sa Davao City, no? Nganong i-transfer dayon sa Davao dili ba di makaya diri sa atong syudad sa Digos nga kadagag ospital aning syudad sa Digos, no? So mao na siya mga reason na makaigsuonan. So kung mo transfer pud ta og pasyente to another hospital, make it sure nga tong mga pasyente dapat naka-stable gyud na. Pag unstable na, again ang ako sa operation nga side maglisod yung tag-transfer ana. Kaya again dili ta mo kumpiyansa anang pag-transfer og mga unstable patient. Kaya nga tong ambulance mga kaigsuonan, yes ambulance dapat ma-transfer dayon, no. Ang atong ambulance is dili na siya parang hospital nga kumpleto gamit. Ang hospital ay cardiac monitor, na pang intubate no, laryngoscope, uban pa mga airway management. Ang atong ambulance yes na mga gamit pero dili pareha og quality sa mga gamit nga na mismo sa ospital, no. So mao na siya nga maglisod tag transfer pag mga unstable nga mga patient, no. Labi na kung iadto na tog Davao kay pila pa ka oras usa maabot sa Davao, so kailangan jud nato ipa-stable mismo sa ospital. So mao na siya ginatawag na inter-facility transfer. The same gyapon di sa sulod sa syudad sa Digos, no. Gikan na ning ospitala ibalhin ka ning ospitala. So nagyapon tay mga referral form ana. So pag adunay referral form automatic ta sa walay daghang langay dito ta og responde ana. Taganin na tog serbisyo ana. Mao na siya gitawag na inter-facility transfer. Next natay ginatawag pod nga mga medical transport, no? Example kani mga pasyente nato nga dialysis, no? Gikan sa balay ihatod sa dialysis center
or gikan sa balay magpatabang sa atong opisina kanang magpa-check up, pero magpa-check up padulong sa clinic sa usa ka doktor, no? Kanang mga inguna na mag-exon kan dialysis automatic ta mo hatod ta ana, no? Ikaduha, ang kanang mga magpa-check up lang, no, magpa-check up diha nga ospitala, automatic i-secure sa gyud ninyo ang clinic nga ma-check up gyud mo, no? Then ikaduha pod, kaning dapat ang atuang ospital, ang clinic ninyo diha is dapat, example inyong pasyente dili makalakaw, no? Ikuan sa jud ninyo ang clinic dino nga nabay stretcher nga ka standbyan sa inyong pasyente kay while waiting nga ma-check up siya sa doktor. Kay ang karon man gud makaigsuunan ang hitabo karon kay magpa-check up ana nga clinic, tapos ang atong mag-waiting og pila ka oras, no, maghulat og pila ka oras usa ma-check up, then ang atong stretcher magamit dili man sa ingon nga dili nato ipagamit ta, pero again napatay mga laing emergency nga gipangbantayan nako example of 2 hours na nagpaabot ana nga clinic kay magpa-check up, karon naay 8 kabuk pasyente nga disgrasya diha sa Binaton, dili na ta ka-responde kay ang stretcher nga atong gamiton unta sa vehicular crash di naman makalakaw kay na-hold magtaman diha sa ato ang clinic, no? So mo na siya nga sa itong mga kaigsuunan nga na mga ipang pa-check up, i-make it sure sa yudaan ninyo nga naay stretcher or wheelchair nga ka standbyan, no, kasakyan ng inyong pasyente diya sa maong clinic, mga kaigsuunan. Pareha tong ospital diya sa public hospital, no, gahapon no, pag-abot dito wala day stretcher niya. Pagka hapon pa siya i-check up, no, hatod to alas 10 sa buntag, so automatic ato sang gihatod pa uli balik ang pasyente kay wa mo gilaing stretcher, no, dahil mag stretcher ang maong ospital, dili man gud pwedeng ato nang ibilin atong stretcher, no, kanang higdaanan ba nga higdaanan sa pasyente nga pwede na to itulak-tulak, no, di man na pwede na to ibilin kay dili lang kay kanang ato ang ginakiter, daghan kay ta ginakiter nga mga emergency sa tibuok syudad sa Digos, and where in fact atong syudad sa Digos makaigsuunan, no, nagkadaghan ang mga emergency nga nagkinahanglan og sa tuang mga rescue vehicles, no, nagkadaghan mo gini like Davao City, no, sa una volunteer pa ko ning syudad sa Digos sa CDRRMC way back 2010 ata to, no. Dili pa ingon ani kadaghag disgrasya, di ingon ani kadaghag incident, no, nga nag-require og immediate action, no, pero karon daghan na kaayo. So matud pa sa kong amigo, no, si Sir sa tawag ani sa ako ang professor sa emergency medical technician kaniadto, si Sir kalimot mo ko ani Bruce ko ani yung Facebook, si Bruce, no, Sir kalimot mo ko aning iyang pangalan, ang timailan sa usa ka syudad nga nagmalambuon, ang partner ana always is ang incident, no, daghag mga mabanggaan, daghag makuyapan kay very very crowded ang usa ka lungsod. Next magkaigsunan natay ginatawag na kining kanang ganing natawag na to nga pag road clearing sa mga kahoy. Okay, ato ning tagag pagtagad kaning daghan kay mga clarifications nga atong ihatag. Daghan kay nagadto karon sa opisina para mag-request og putol og kahoy, no? Actually naay mga cases nga, sir, ipaputulan mo ng kahoy kay hazard. Pag-abot nato dito dili day hazard. Ikaduha, napagyud sa silingan nga area, no, yuta. So kana siya dili ta basta-basta mo putol og kahoy base sa inyong hangyo, makaigsunan, no, kay basig kami pod mapailag kaso ana. So nang una kung magputol tag kahoy mangita gyud ta og clearance from the DENR, no, o ginana. Kadua, pruning of trees, no, kani manggod karon daghan kayo magpa-pruning kana putlo ng sanga ba kay hazard. Muning sayang kay itong mga kahoy makaigsunan, no, sige tag pananom og kahoy pero inigtubo sa kahoy pangputlon kay delikado. Ato do ning klarohon daw be. Ato do ning klarohon ning ingon ani nga situation mga kaigsuunan. Sige tag pananom og kahoy karon.
Pero nigtubo sa kahoy karon ipaputol kay mapadulong man sa hazard. O example lang, mga eskwelahan. Sa eskwelahan, mandatory mananom og kahoy. Mga estudyante sila tanom, mga stakeholders pananom og kahoy sa eskwelahan. Pero kanang mga kahoy ni dagko ana pamutlon. Mag-request sa opisina, paputol na mo ning kahoy kay hazard. Oh. Unsa man gyud ni, no? Wa na ta kasabot ani kung sayang kay nga atong gipananom. Kung mananom ang siguro galing ta, i-make it sure na to nga inigtubo dili siya mahulog nga hazard. Kay dili lalim ang pagpamutol og kahoy mga kaigsunan. Sayang kayo. Limang ka sa pagputol nimo sa usa ka kahoy, millions of people ang apektado ana sa disaster. You know what? You know why? Mao nay mupugong na to sa baha. Mao nay mupugong na to from the direct heat from the sun. No? Dako kay tabang ang usa ka kahoy. O, para ng mga eskwelahan dia uban, no? Both public and private. Nagadto ko, o di man ni hazard, di man jud kayo hazard. Ikaduha, sayang ka nga itong mga ipang tanong nga kahoy nga ipaputol lang. Again, balikon ako ha. Kung mananaw manggaling tag kahoy, atong i-make it sure, atong i-sure gyud mga kaigsuunan nga inigtubo ana, inigdako ana, dili siya mahimong hazard sa katawhan. Lahi man gud ni karon kay inigdako sa kahoy, imbis ang kahoy itself nitubo na, okay ra, walay hazard. Diha na lang padulong nga hazard kay diha naman puta ni puyo silalom sa kahoy. So luoy ang kahoy, no? Luoy ang kahoy. Pag puyo una ang kahoy og butang, usa ta na muyo. Pag puyo na to, hazard man ni ipaputol na ko ning kahoy yan eh. Ayaw, no? Sayang kaya ang pagpamutol tog kahoy. Ang ato ang lokal nga panggobyerno sa siyudad sa Digos, headed by Mayor Joseph, no? Kagas, grabe effort, no? Nga pagpananom og kahoy sa tuang siyudad para mabalik ang atong ginatawag na green, no? Ganang green nga mga pananaw, no? So sayang kayo ang pagpamutol. Again, balikon ako, kung mananom ta og kahoy, make it sure nga atong sure make it sure balik-balikon ako na nga dili siya hazard inigdako ana kahoy mga kaigsunan. Storya, bisan unsa pa ang gidala-dala, isuroy lang na higala. Ipaklay sa Mo na siya, no? Daghan kayo tag mga bantayanan ana nga pagpamutol og kahoy. Kaduha pod ang ato ang ginagamit ana kung mag-pruning tagay kung hazard na jud kayo, natay ginagamit ana nga ladder truck nato, no, para safety pod ang ato mga responder nga muputol ana mga igsoon. Then karon daghan pa tag mga pending pang pruning nga mga sanga. So ato na siyang hinahinayan, no, kay isa lang kabuk ladder truck nato, no, sa syudad inana. So last week, no, natay gipruningan nga usa ka pribadong tulungaan kay tungod mag intrams daw sila, intramurals, no, sa ilang eskwelahan. So atong na-actionan, no. So na siya nga inani ha, kung mananom manggaling ta og kahoy sa usa ka lugar, kunya inigdako ana ipaputol ra man gyapon di ay di na lang ta mananom, no. So what is the essence of planting of trees or kanang itawag na tree growing activities nato, no? Kung igdako manggaling putlo ra man day gyapon. So again ang usa ka kahoy dako kay nagtabang, million of people ang makabenepisyo anang usa ka kahoy mga kaigsuonan. Patang oras, 41 minutos ang nilabay sa alas 7 sa Kabuntagon. Kauban niya po ninyo karong buntagan, yung amigos kanina, Mr. Philip John Caminade. Okay, next na tong mga serbisyo nga ihatag sa CDR, kaning mga information and education campaign, no? Kung naamoy mga request, no, magpakandak mong earthquake drill, first aid, kanang CPR, uban pa, pwede mong mag-request ana sa opisina, hatag lang mo og schedule ninyo, asa inyo ang venue, pwede ta maka-request ana. Ato mga instructor po ano, mga DOH, i-recognize instructor na sila, pwede po na sila maka-training og mga swimming, mga water safety awareness, no? Tanan, no, in line of mga disaster. Wala siyang karon, no, ato mga instructor busy na sila sa mga
enhancement training sa itong mga bagong mga responder niya sa itong CD Aranimo Digos, no? Yan. Kaya pa tayong mga serbisyo mahatag, example kanin mga viewing of CCTV footage, no? Atong syudad sa Digos, daghan na kay tag mga CCTV cameras, no? So, gikan sa kabukiran hangtod din sa atong syudad, aduna na tayo mga CCTV, no? Nana diha nabutang sa tuang CD Aranimo Operation Center, no? So kana siya natay mga requirements pod usa maka kining usa maka view sa tong footage, no, sa CCTV. Una is among ginapangita gyud ana is ang blatter report sa tong gikan sa tong Philippine National Police, no. Dili tam pwede basta-basta lang makapa-review diha kay again for the Data Privacy Act and of course ang kining ginatawag nato nga security sa tuang operation center, no, at kabalo bisig kalaban din na day mga armed group din na nisulod diha nag-spy lang nya walay dala nga mga pertinent documents, no, mga IDs ug uban pa, so luoy kay tuang opisina ana. So natay mga protocol, no, nga gina-apply diha mga kaigsuonan, no, mga CCTV ato mga traffic light na mga CCTV pwede daghan na kay tag mga na-accomplish nga mga krimen, no, nga nag-request ang ato mga law enforcers diha, no, sa tuang opisina daghan tag na tagaan og mga accomplishment, no, sa tuang mga nasulbad nga mga krimen, no. So mo na siya gamit kayo ang CCTV where in fact atong syudad sa Digos naghimo og ordinance, no, nga mandatory ang usa ka CCTV kung natay establishment, no. Example nagtukod ka og building, no, nagtukod kag business, so mandatory nga magtaod ka og CCTV para kung adunay krimen tabos diha sa imong establishment at least natay track, no, ang track manay matrack ba, no, nay masubay nga circumstances ang ato mga law enforcers, no. So mo na siya nga to ang ordinansa sa CCTV diri sa atong syudad sa Digos, no. So ang nakatuka pud nga mag-check ana sa tanang mga establishmento sa syudad ang atong opisina sa City Disaster Office, no. So mo na siya. Magliban mo sadya, bisag inugon pa sa malahon. Dito'y mahadlok kay nagkahukong Sadya Digos senyo, itodo ang pahiyong. Dali na malaag na, dali na magkuyog ka, magsadya ng tanan sa araw ng Digos. Makitan pa sa banda, dali na mag-ingat ka, magsayaw-sayaw ka sa araw ng Digos. Okay, atong oras 43 minutos nang nilabay sa alas 7 sa Kamuntagon. Kauban gyapon ninyo yung amigos kanginan Mr. Philip June Caminade, no? Uso na pud ning kuan ro, no, kaning ginatawag nato nga shooting incident sa mga eskwelahan. Mo ni siya nga ang ato ang lokal nga panggamahanan sa syudad sa Digos. Grabe og effort, no, hilabi na ang ato ang mga kapulisan headed by Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, no. Ang ato ang mga eskwelahan adunay mga law enforcers nga gipang-deploy, mga tanod, mga CSU, no, joint effort sa both sa schools, sa community ug sa tuang lokal nga panggamhanan og national agency, no. So kani mga ingon ani nga incident mga kaigsuonan, no, mga kabatan-unan ang involved. Ngano man ingon ani ni, no, sa una sa among panahon ang uso sa una di man pinusilay, sanib-sanib man sa eskwelahan, no, dagag pangsaniban, no. Sa una gani magdala pa mi guna, kutsilyo sa usa ka tulungaan kay inig kahapon mangguna sa farm, no, inig kakuan nay kutsilyo kay magtadtad og mga gulay diha sa kanang TLE nga subject, no. Karon di na gyud siguro na pwede kay makakuan manunggab na ditso, no, mamusil na ditso. Kuya nang kalibutan karon kay di na guna dalaon, pusil na gyud, di wa nagyalang-alang sa mga estudyante, no. So kana siya dili patam nga conclude na kung say mga hinungdan because we are not what I authority to kuana na sulti ana, no. Pero sa ngalan sa City Disaster Office
nanatay mga contingency plan ana. Kung example simbako lang adunay mahitabo ana diri sa siyudad sa Digos, ang atong opisina sa City Disaster Office andam 24/7 nga mo responde gud sa mga ingon ana, no. Maningkamot ta, magampo ta nga dili unta na mahitabo dinhi sa atong syudad sa Digos, no. Kay wa gyud ta nakabalo sa utok sa mga kabatan-unan karon, no. So ingon ana dito mo kumpiyansa, no. Grabe ang ato ang security, no, ang pagpangusog nato sa seguridad dinhi sa tibok Digos may tungod ana. Kamo pod mga kabatan-unan nga naminaw karon ayaw mo kanang gihimo na dito na trending na, no. Actually trending kay na ayaw pag pasabay-sabay sa trending, no. Kanang kung sa trending karon aba ako po ni buhaton diri. So ayaw, no. Illegal namang gutay ginatawag na CICL, no. Kani juvenile delinquency ba, kanang children in conflict with the laws ba, kanang ang kabatan-unan tungod sa dili mapriso magmuhimo na noon og kadaot sa tong komunidad, sa tong society, no. So kana siya unta ma-amend na nga balaod, no, nga na mga limitations na inana mga kaigsunan, no. Kay ang nitabuan ni Manggod matod pa sa akong gi-interview nga usa ka batan-on siya nga pwede ra man day maghimog krimen kay di man nita mapriso. So ingon ana no, safekeeping gyapon mo ana, no. Sa matod Manggod sa criminology, no, nga kining suspect biktima lang na sila, no, biktima sa kining krimen, no, na kaya himo kang suspect, no, na himo nimo ng krimen because biktima lang ka sa society, no, na-adapt nimo na ba kay mo'y trending imo pong gi-adapt, no. Example, kanang droga kabalo man gyud ta nga bawal magsuyop og shabu og marijuana, pero nganong ato man gyud ang himuon, no. You have freedom to choose, but if you choose that illegal activity kabalo na kaon sa padulungan nimo ana, no. So mao na sa mga kabatan-unan nato karon, mao nang sa mga kabatanunan karon nga naminaw nagtanaw sa tong Facebook live, ayaw ninyo naghimua kay makadaot na sa tuang komunidad, no. Labi na ng mga bomb threat, no, nay kanang pag sumbong-sumbong, pag text message sa usa ka mga kuan diha, mga maestro ipadaagi sa maestro nga adunay bomba, mga inana bomb threat man na siya. So ay dili na to nahimuon, ha, kay makalisang na sa tuang mga kaigsuonan sa maong tulunghaan, no. And bomb threat is illegal, no. Nanay kakibat nga manubag jud ka sa balaod ana mga kaigsuonan. Again na balik ko na to sa mga ingon ana nga kaning trending kay karon nga mga pangitabo, ang atong local disaster syudad sa Digos headed by Sir Sibilia. Nangandam na ta na natay mga plans ana, no, ganang contingency plans ana. So make sure lang gyud nga dili mo sulod ana kung walay clearance sa tuang mga law enforcers, so no. So first responder is law enforcers, then ang ato pong mga eskwelahan ato ang gamiton ang inyong ginatawag na DRRM, no, Disaster Risk Reduction and Management. Sa inyong mga eskwelahan naman mo'y ginatawag na mga school nurse, no. So example, naay nakuyapan diya sa inyong eskwelahan, naay naglisod o ginhawa, naay giatakig asthma, dapat i-activate nato ang atuang plans and protocols sa maong eskwelahan. Natay mga school nurse, natay DRRM coordinators diha, no, naka-training naman yun na sila o mga standard first aid, no. So dapat ato na siyang i-activate. Dili kay naabot na lang si CDRRMO sa usa ka eskwelahan, ang ilahang coordinators wa gyapon gihimo, no. Unsa man dining DRRM coordinators, kutob lang ni sa libro, kutob lang ni sa pangalan, kutob lang sa structure, pero pag abot sa real makoy wala nay mahimo. So dapat natay himuon, i-activate nato kung unsay nasa to ang contingency plan sa mga maong mga eskwela. Not only the schools, tanan, no, sa mga establishmento syudad sa Digos dapat natay mga first aider, no. Mandatory na gikan sa tong Department of Labor and Employment, DOLE, no. Dapat natay mga safety officers, mga yun ana atong i-activate. Kay whether you like it or not, mga igsunan sa prangka nga pag-istorya,
kung naay linog ang syudad sa Digos, dili makaya sa city disaster kung tanan establishment manawag og CDR. Dili makaya sa CDR mo kung tanang eskwelahan syudad sa Digos manawag og CDR. Dili makaya sa tibuok Digos City kung ang tagsa-tagsa ka mga balay manawag og CDR. Mao na pag naay disaster ang syudad sa Digos, mag-convene ta na ang natay ginatawag na Incident Management Team or IMT, no? So mao na siya ang sistema nga atong ginahimo. Mao man ang katong July ato yung gina-emphasize na sa mga DRRM coordinators sa mga school, no? Eskwelahan nga kung adunay mga incident sa ilang eskwelahan, sila mo manage. Usa moabot si city disaster. Kung naay mga incident mo mahitabo da sa mga establishment nato, natay mga safety officers, mga first aiders, sila mo manage diha sa ilahang mga sa mga biktima nga nasa ilang EOR. Sa barangay napot si barangay BDRRMC. Mao ginang atong gina-emphasize mga kaigsuonan ang pagtinabangay gikan sa lokal nga panggobyerno padulong sa eskwelahan, establishmento ug sa tom komunidad mga kaigsuonan. Imong makita nagkadali ang kalingawan. Gasa ka na to nga angay ang bingan. Okay, 53 minutos nang labay sa tong alas 7, no? Alas 7 sa Kabuntagon, no? So tagalan tong pagtagalin yung mga greetings, no? Mayong buntag ni Dincio Mac Lazada. So init na jud daw kaayo. Yes, init na kayo. May buntag pud sab sa kawangiyaan diha, no, sa Kugon. Si amo asa na ni puyo ron si Eva Dalumpines Florentino, no? Good morning, Sir Philip. Naminaw pod si Lolo Gorio Florentino diri sa First Cram. Kusog kayo ang radyo niya. Okay, salamat kayo. Kumusta ko ni Lolo Gorio Florentino diha, no? Mo na pinaka-best friend sa kong lolo sa unang si Gorio ro kakurba pod diha sa Quiagot, mga banggitang former barangay treasurer ni sila sa siyudad sa Digos, no? Sa barangay Binaton ug barangay Quiagot, no? Na mga legendary nga mga barangay treasurer kaniadto. No? So kumusta ko diha? Kumusta ko sa mga naminaw diha, no? Mga Florentino family. May buntag presad ni Angel Joyce Carpentero, may buntag ni Allen Rocacorba. Good morning. Pa-shout out sa team sa ni Team Imago diri sa Aurora Extension Matagalan. Okay. So may buntag yun na Team Imago, no? Gikan ni Agaw Allen Rocacorba. Mahadlok kay nagkahukom sa Amigo Seryo. Okay, may buntag pulusab sa tuang mga rescue volunteers sa syudad sa Digos. Ang ato ang Deserve Double Resort Emergency Rescue Volunteer headed by Sir Pocholo de la Peña. Atong Kabalikat Regiocom, ato ang Ragdari, ato ang Recon Dexistar and Recon Dream. May buntag pulusab sa tuang Alert Rescue Team, sa tuang Traverse Rescue Team, sa tuang kining Filipino-Chinese Fire Brigade, no? Philchay, always yun nga naga-suporta sa to ang syudad sa Digos. May buntag palusab sa to ang mga kaigsuunan na kung makaubanan diya sa 1101st Community Defense Center headed by Lieutenant Colonel Frederick Chicote Infantry Philippine Army. No? May buntag sa to mga kaigsuunan reservist nga naminaw karong buntaga. Nagmastering daw mo atong Sunday, no? So takadto atong earthquake drill, no, kay na busy po ta atong Domingo. So patong ipang-greet diha ang ato ang Bureau of Fire Protection, ang atong Philippine National Police, no, atong 39th IB. And of course naglanog-lanog ta diha sa ato ang CDRMO substation sa Playa, ang atong PNP Maritime Group, ang ato ang Philippine Coast Guard, no, ang ato mga BDRMC from Playa, Kugon, Dawis, San Jose, no, sa panang ubang BDR na to, Barangay Zone 3, no, mga barangay kapataga to, mga BDRMC, no, naminaw na sila diya permente sa tua. Okay, sa tanang mga taga BDRMC sa siyudad sa Digos, may buntag mga first responders na to na sila, no, mabuhay mong tanan, no. Oy, ato ang araw ng Digos, umabutay na pod mga kaigsuunan, no, gikan September 6, 7 and 8, no, tulo ka adlaw ato ang patabo sa araw ng Digos.
So dagantag mga mag-conduct na punta incident management team, no, mag-convene ang ato ang security and safety and mga medical na to, traffic management sa para sa seguridad sa mga katawhan nga mo join sa araw ng Digos. Tanginin nyo na karong September 6 adunay opening ceremony diya sa tong Don Mariano Marcos Elementary School, no. Pangunahan na siya sa ato ang drum and bugle parade gikan aning Rizal Avenue kani LYR padulong diya sa Don Mariano Marcos Elementary School. Then pagkagabi na opening ceremony og mga kaning mga kalingawan pagkagabi, no. Nana. So diya sa sulod sa Don Mariano nga atong event, pero likay na to ang pagdala og mga deadly weapon, no. Itong mga usually nga ginabawal sa unang nga mga patabo di ta magdala ana, no, kay ma-confiscate ya po na sa tong frisking area diya sa main entrance na to diya sa to ang Lapu-Lapu kana ay karaan nga gym diya sa Don Mariano diya nga to ang area, no, diya nga tong main entrance sa public. So mao na siya nga di ta magdalag mga deadly weapon, mga bawal, mga contrabands, no, kung gusto ta makasulod og paspas og dinalian nga pagsulod, no. Okay mga kaigsunan, wala igong oras. Ang ngalan na lamang sa itong mayor sa itong syudad sa Digos, Mayor Joseph Fortich Cagas. Sa ito ang vice mayor sa itong syudad sa Digos, Atty. Johari Gomez Banya. Sa ito ang konsihalas sa itong syudad sa Digos, Ma'am Liza Maravillas Cagas. O sa tanama konsihalas sa itong syudad sa Digos. O sa itong head sa CD Araraimo Digos, Sir John Basil Sibilia. Kinalamang inyong amigos kanginan, Mr. Philip John Caminade, ang inyong Chief Operations and Warning sa syudad sa Digos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, hugpong Digosenyos.